Ito at higit sa lahat ay 3 sangkap lang pala ang magagamit mo dito. Perfect din itong ipalaman sa tinapay at saktong-sakto lang din yung kanyang tamis. Kaya tara, samahan niyo ako hanggang dulo. Gagamit lang tayo dito ng glutinous flour. Bale, 1 cup lang ang gagamitin ko dito. Then, maglalagay tayo dito ng gata. Gagamit lang tayo dito ng 2 pack ng Coco Mama, 200 ml each. Eto lang kasi yung available sa akin, pero mas masarap pa rin talaga yung fresh gata, mas mainam na yun ang gamitin ninyo. Halo-haloin lang natin ito hanggang sa matunaw na yung ating glutinous rice flour or giniling na malagkit. Huwag kayong mag-alala kung meron man itong buo-buo na naiwan dahil sasalain naman natin ito ng 2 beses para maging pinoy yung ating mixture. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng glutinous rice flour, meron pong nabibili sa mga grocery store or meron din po sa palengke, magtanong-tanong na lang po kayo. Dito naman sa ating kawali, wala pa pong apoy ito Lagay lang ako dito ng 1/2 cup brown sugar, 1 cup muscovado sugar, at 2 pack ng Coco Mama na tig 200 ml. Inuulit ko po para po makamura kayo sa gata. Bumili na lang po kayo sa palengke, then ipakayod nyo na lang siya. Ayan, halo-haloin lang natin ito hanggang mag-well combine na lahat yung ating mga ingredients. Kapag ganito na siya, pwede na nating sindihan yung ating kalan. Lulutuin lang natin ito sa katamtaman hanggang ito ay kumulo. Or hanggang 7 minuto. Pagkalipas ng 7 minuto, ibuhos na natin yung ating glutinous mixture. Kailangan ay continuous lang yung paghahalo natin dito habang ito ay binubuhos natin. At habang hinahalo natin ito, unti-unti naman itong lalapot. Medyo mangangalay lang yung braso natin dito sa kakahalo mga mare. Kung meron naman kayong kasama sa bahay, ay magpatulong na lang kayong maghalo. Kailangan kasi ay mailabas natin yung pinaka-oil ng nyog. Kagaya nito. Hindi ko na matandaan kung ilang minuto ko ito hinalo. Basta nung nakita ko na lang na lumalabas na yung pinakamantika niya, ay hininto ko na yung paghahalo. Then pinatay ko na yung apoy. At palalamigin lang natin ito bago natin isalin sa ating malinis na lalagyan. Tinanggal ko na pala dito yung pinakamantika niya, hindi ko na siya sinama. O di ba mga mare, meron na tayong homemade kalamay. Hindi man ito kagaya ng mga original na kalamay na nakasanayan natin, pero at least nagtry tayo.